Acknowledging the arrival of lahat po ng mga commanders na nandito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Una-una sa ating lahat ay binabati ko kayo kasama ng aking sarili. Isang mapayapang umaga sa ating lahat. At congratulations sa ating lahat. Sapagkat ito ang kauna-unahang opisyal na celebration natin sa pagtatag muli ng National Field Marshal. Sa ating pinuno, sa ating mga brigade commanders ng Saudara at iba pang mga staff or directorial staff ng National Field Marshal. Ganon din yung general staff ng Saudara. Ay ito ang pinakauna-unahang paggunita natin na wala sa atin ang ating punong pinuno. Ito ay mga challenges sa atin na hindi dapat natin ikalungkot. Kung ang nakikita natin ay tayo-tayo lang, dahil ito ay mapapabilang sa executive. Bakit matatawag na executive? Kasi lahat ng mga nandito ay mga brigade commanders. Sa ating mga kababaihan, nandito yung ating namumuno sa mga kababaihan. At nandito rin yung mga kabataan na binubuo natin na tinatawag na Saudara Kids. Alam nyo, ang tinatawag na Field Marshal. Pasalamat tayo dahil nagkaroon ng Field Marshal sa Bangsamoro. Pasalamat tayo kay Maas dahil pinahintulutan at siya mismo ang nagbigay ng authority na magkaroon ng Field Marshal. Hindi lahat ng mga bansa, mga estado, mga nasyon ay may Field Marshal. Ngunit tayo sa Bangsamoro Republic ay nagkaroon ng Field Marshal mula noong panahon na nagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa Moro National Liberation Front mula maitatag ang Moro National Liberation Front. Nagkaroon ng 1976 Tripoli Agreement at naging dahilan para magiging kaibigan ng Marcos Sr. yung kauna-unahang Field Marshal natin, yung tinatawag na Field Marshal in War, yung tinaguri ang Tigre ng Sulu. Top 90 siya, si General Haji Kalingalan Kalwang. Noong bumalik loob siya sa gobyerno, hiningi niya yung municipality ng Kalingalan, ipinangalan sa kanya. Isang munisipyo ng mayor dyan sa kanilang bayan. Pinadissolve ng mahal natin na Maas yung Field Marshal dahil sa ganung pangyayari. Sa haba ng panahon, bago lumabas finally si Maas sa kamay ng gobyerno, itinatag niya muli ang Field Marshal. Una-unang binigyan ng instruction yung pinuno natin, yung dating sekretary ng DOTC natin sa ERMM, si Haji Jalil Asiman. Ang instruction ay bumili lang kayo ng saging kasi nasa Quiapo sila. 2008 sa buwan ng Mayo.
Sa araw na yon, bumili lang sila ng saging. Habang kinakain nila, sabi ni Maas, ibabalik natin yung Field Marshal. At itinuro ang ating pinuno, na mayapang pinuno, na siya ang mamumuno sa tinatawag na Field Marshal. Palakpakan naman natin sa pangalawang utos. Inutusan niya si Secretary Haji Jalil Hasman. Umikot ka, magbuo ka ng mga meetings. At ang layunin ng mga meetings na yan ay ikampanya sa kanila na ang Field Marshal ay itinatag muli. Hindi lang sa gera, kundi kasama na yung kapayapaan. Kaya itong Field Marshal ngayon ay Field Marshal in war and in peace. Palpak muli. Kaya umikot si Haji Jalil Hasman sa buong naabot niya at ikinakampanya niya yung Field Marshal. Alam ninyo kung ano yung pinakauna-unang task na naisuporta natin na ipinakita sa Mayo, yung first General Summit na ginanap sa Camp Jabal Nur. Ipinakita natin dyan yung presensya ng Field Marshal. Hanggat nagkaroon pa ng General Summit na supplementary summit na tinatawag kasi in support doon sa Camp Jabal Nur dahil wala sila na itatag yung doon sa Marbil, sa Coronadal. Doon tayo sa sports complex. Sa sports complex tayo. Ang daming mga MLF that time na nakita natin. No. Ang instructions ng mga yan sa mga yan ay mula kay Maas, papunta sa Field Marshal, papunta sa kanila. Bakit papunta sa Field Marshal? Kasi yung Field Marshal ang tinagurian na pinaka-highest military rank sa hanay ng armed forces sa buong mundo. So, ibig sabihin noon ay kahit sino ang nagmamalaki na siya ay pinuno, siya ay pinakamay mataas ang ranggo sa buong mundo. Pero sa ngalan ng military ranks, pinakamataas ay Field Marshal. Kaya ganun lang ang dapat na pag-iingat natin, pag-aalaga natin, at dapat ay pagmamahal natin sa Field Marshal. Kasi hindi lahat ng military sa buong mundo ay may Field Marshal. Hindi rin lahat sa mga hanay ng armed forces ay may Field Marshal. Samantala sa atin sa MNF, nagkaroon tayo ng second Grand Summit. Kauna-unahang pagkakataon na lumabas si Maas sa publiko mula sa kamay ng pamahalaan. Actually, lumalabas siya dati. Minsan, bigla kami napupunta sa kung saan kasi nandoon si Maas. Kasi kailangan kasi ay alalayan si Maas that time. Kasi meron tayong grupo na dito sa ground, pag nandyan si Maas, matik, kailangan ma-secure natin. Ako ang namumuno sa kanila sa oras sa panahon na yon. Pero sa buong publiko, nakita ang bilang natin sa Davao. Bilang natin doon sa Jose Rizal Memorial College. Ang bilang o presensya ng Moro National Liberation Front. Yun ang, kung may matatandaan ninyo sa inyo dito, bakit May 22, 2008 yung first batch ng Field Marshal doon kasi na ang date kasi karamihan sa atin sa Field Marshal
ay hindi nakapag-actual training dito. Kasama doon sa grupo ng NASCOM Minsupalas Striving Force. Hindi sa lahat ng nag-actual training dito ay kasama sa SATCOM. Siya din sa atin mismo sa Saudara. Kaya ang ginawa para ma-accommodate at ma-actual ay training nila actual yung second summit natin sa Davao. Yun yung pag-accommodate. Ganon pa man, huwag natin asahan yun. Kailangan ay continuous yung pagsasanay natin kasi hindi ito lamang para sa presensya makita yung logo natin. Oy, Field Marshal kami. Si Maas mismo ipinagmamalak niya, ipinagyayabang niya sa mga taga ibang bansa na bumibisita sa kanya sa panahon na yon. Itinuturo niya na riyan sa Villa yung Field Marshal ko. Kaya ang ginagawa ng mga taga-United Nation noon. Kasi pumupunta kay Maas, pumapasok sa bahay niya yung taga-United Nation. Para sa kaalaman ninyo, sa utos noon ng dating Secretary General ng United Nations nagsimula kay Aletrique, pagkatapos kay Aletrique na dating UAI si Secretary General ay naisalin yung kapangyarihan sa United Nations doon kay Ban Ki-moon ng South Korea. Kaya malakas ang loob ni Maas na ipakita yung Field Marshal kasi nakikita yung kagandahan sa atin. Biruin mo, kahit man mga puti ang buhok natin, mga kalbo na tayo dito, pero magagandang lalaki pa rin. Higit sa lahat yung mga kababae natin. Ang sama ng tingin yata sa akin yan.